Pambihira talaga mga kababayan, no? Impeachment ni VP Sara mga kababayan. Isang malaking telenovela sa politika. Di ba mga kababayan, paniguradong scripted itong mga pinagagawa nila ngayon kay VP Inday Sara Kabayan. Para lang yung imahe ng isang VP Sara ay naku po, madungisan nila. Ito, pakinggan natin ng buo itong si Atty. Sal Panelo, mga kababayan. Yung impeachment dyan sa House of Representatives, parang telenovela sa politika. At meron talaga script yan. Matagal na natin sinasabi sa ating program. Na yan, pinagplanuhan yan. Kaya tatalakayin natin ang nilalaman na inyong column for this week. Ito ay napapanahon talaga dahil ang pinamagataan nitong House Impeachment, a political theater. So babasahin po ulit natin, Atty. Sal, yung bawat paragraph. Tatlong paragraph. Every 3 paragraphs. Ayan. Simulan na natin. As visualized by this columnist and as expected by serious observers on the current political scene, the telepolitical novella is half done in the lower house of Congress. The theatrical script on the impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte, crafted by the latter's political enemies in Congress, was verbalized and acted by the players, particularly the House of Representatives Justice Committee members, whose task, according to them, is to determine the sufficiency of the form and substance of the impeachment complaint, as well as the existence of probable cause for them to recommend to the House plenary to vote for its transmission to the Senate for trial. The key actors appear to have memorized their lines and have no difficulty in verbalizing them with an appearance of spontaneity and deliberation, believable enough to earn them acting kudos, while others clumsily foul up their parts, exposing their ineptness. Ayan, attorney. Sinasabi po natin sa ating column today sa The Manila Times, yan pong impeachment dyan sa House of Representatives. Parang telenovela sa politika. At meron talaga script yan. Matagal na natin sinasabi sa ating program. Na yan, pinagplanuhan yan. Kaya yung mga aktor at mga actress dyan, may kanya-kanya ng mga linya na dapat nilang sabihin sa pelikulang yan, o sa drama yan, o sa stage play na yan. At ang bawat isa, mukha namang memoryado ang mga linya nila. At alam na nila kung ano ang mga sasabihin nila. Magagaling. Yung mga iba naman, siguro mahihina. Mahihina yung mga kokote. Kaya nagkakata sila ang kanilang mga linya. Pamali-mali. Pero maliwanag pa rin na ito ay ginawa ng mga kalaban ni VP Sara dyan sa Kongreso. At alam naman natin na layunin talaga, wala namang iba. Kung hindi tanggalin siya sa pagka-vice presidente sapagkat siya under the rule of succession sa Ligat Batas, ang papalit sa presidente, anuman ang mangyayari sa kanya. Kaya yan talaga, maliban pa dun sa kailan na yun, gusto talaga nilang tanggalin si VP Sara bilang kandidato sa papuluhan. Yan o talaga ang political script na tinatawag. Nobela. May gumawa niyan. Kaya kailangan talaga bawat mga papel na gagampanan ng mga kasama sa pagplano at pagsira kay Inday Sara ay kailangan gawin nila. Hindi, mapupulilyasa sila. Pero sa ngayon, mukha naman ito okay ang palabas kahit nagwawala yung iba. Ayan. At mababasahin na po ba natin yung sumunod na paragraph, Atty. Sal? Sige. Sige, ayan. The political drama, of course, refers to how they will execute the political plan to impeach the vice president to remove her from succeeding to the presidency according to the constitutional rules on succession and, more importantly,
to permanently bar her from being a candidate in a 2028 presidential election, given that credible surveys place her as the runaway winner in the forthcoming electoral battle for the highest office. Consistent with this political stage play, the Justice Committee members, except for one solitary dissenter, unanimously voted to declare the impeachment complaints against VP Sara as sufficient in form and substance, despite the fact that no ultimate facts have been averred. And even if the allegations in the impeachment complaints are assumed to be true, they do not constitute impeachable grounds. Up to the end, notwithstanding the absence of any accompanying proof attached to the impeachment complaints, whether documentary or testimonial, the absence of which constitutionally requires them to dismiss the said complaints for lack of probable cause, they proceeded to conduct what their chairperson called as a mini-trial. But after being heavily criticized for making this designation, it was changed to preliminary investigation. The committee conducted the irregular process of obtaining evidence by issuing subpoenas duces tecum and ad testificandum, even without the complainants requesting for their issuance, and by such process effectively helping the complainants support their complaints, apart from violating the bank secrecy law, which compelled the defense team of VP Sara to file a petition for certiorari before the Supreme Court to abort the unlawful exercise. And Tuloy mo na. Tuloy mo. Sige. To complete the cast, the supporting actors from the Bureau of Internal Revenue and the Anti-Money Laundering Council cashed in their presence and performed their assigned parts. The Bank Secrecy Law or Republic Act 1405 prohibits inquiring into or disclosing bank deposits, example, savings, current and time deposits, including foreign currency deposits. Under this law, the banks and their employees are prohibited from disclosing deposit information. The Anti-Money Laundering Act or AMLA, RA 9160, prevents money laundering, protects bank account integrity, and criminalizes unlawful activities. It secures the confidentiality of bank records by prohibiting the AMLAC and its secretariat to reveal, in any manner, information known to them by reason of their office without court authorization. The Bureau of Internal Revenue or BIR is obligated to secure the confidentiality of the Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN under the Data Privacy Law or RA 10173. Despite the prohibitions imposed by the aforementioned laws, the Justice Committee compelled the officials of the said agencies to reveal bank records and on cue disclose them. On the basis of these prohibited disclosures, members of the Justice Committee voted unanimously in finding probable cause in the impeachment complaints. The other half of the political script against VP Sara is to be executed in a plenary voting in the House. Judging from the demeanor of the lawmakers, unless an unforeseen political catastrophe occurs that threatens their hold on power, it is almost a certainty that one-third vote requirement for transmission of the articles of impeachment to the Senate will be accomplished, thereby completing the other half of the political subterfuge. The added bonus to this politically deceptive play is the tempting opportunity for free media mileage for the players to enhance their chances for either their re-election bids or pursuits of higher office. It is also a platform for the detractors of VP Sara to dish out more black propaganda against VP Sara and former President Rodrigo Duterte. The impending Senate trial is an altogether different venture. Unlike their colleagues in the lower chamber, they cannot just be herded and follow the bidding of the masterminding power holders. They represent 24 republics and are generally fiercely independent and will vote according to their conscience and evidence before them, although rarely, or on the political benefits that await them, which is often. Their votes may depend also on what they perceive to be the people's temper and sentiment at the conclusion of the Senate trial. Reading the body language of the senators, the 16 votes required for conviction could be an impossibility. Ayan po, Attorney Sal. Balikan po natin ang pinaka-basis ng ating mga puro-puro obserbasyon sa nagaganap dyan sa Kongreso, particular na sa Committee on Justice, kaugnay sa ginagawa nila pagdidetermina di umano ng probable cause. Matapos na na-determina na nila na yung aligasyon ay masustansya. Para bang yung
pag-determine ng sustansya sa complaint, iba dun sa probable cause. Actually, pareho lang yun eh. Talagang, gaya ng sinabi natin, itong mga ito, dahil meron silang script, hindi po pwede na hindi nila sundin kung anong itinatakda ng scriptwriter. Kasi sino ba yung scriptwriter? Siyempre, yung may hawak na kapangyarihan politika dito sa ating bansa. Kaya, kailangan sundin nila. Kaya nakita natin, bawat isa ay may papel na ginagampanan. Meron pang mga supporting actors, actresses yan. Kung kayo ay nanonood ng pelikula o nakikinig ng drama sa radyo, nagbabasa ng mga comics kaugnay sa isang istorya, parang ganun din po yun. Madali sabi, pag gumuhit ka ng isang nobela, kailangan, dahil gawa na yon, susundin mo ang bawat kabanata. Hindi mo pwedeng sirain mo yun. Masisira yung diskarte, masisira ang plano. Since ang plano mo ay siraan si Besar, tanggalin mo bilang successor to the presidency at siya ang pangalawang pangulo. At dahil siya ang pinakamalakas na kandidato sa 2028, siyang nagiging sagabal sa mga sa kanilang pagnanais na sila ay manatili sa kapangyarihan. Kaya kinakailangan na gawin nila lahat ang mga direksyon ng direktor ayon sa script na ginawa naman ng motor. O kaya ito tayo ngayon, matapos na magdesisyon na the impeachment complied with the requirements of form and substance. Dahil sinasabi ng saligang batas, pag merong nagdemanda ng isang impeachable officer, kailangan yung komite na assign dyan, yun Committee on Justice na yun. Tingnan mo, sigurado ka ba na ito'y sumusunod sa requirement ng POPA? So, nagsasabi sila, okay ito. Tinignan nila yung sustansya. Okay pa rin to. Ano ba ang ibig sabihin ng sustansya? What exactly do you mean by compliance of substance? Ibig ko sabihin yan, yung itinimanda mo, kung ipagpapalagay mo na ito ay totoo, talagang yung mga dinidemanda mo, sinasakdal mo, ay maaaring nag-commit ng ganito. At yun makikita mo doon mismo sa complaint. Makikita mo yun sa complaint Unang-una, titingnan mo. Ano ba ang nirereklamo nito? Ano bang impeachable ground? Siyempre, mag-allege sila ngayon doon. At pag ito ay sa tingin mo, may prueba na naka-attach. Kasi dapat, pag may demanda ka, meron bang ebidensya. Nandun na yon. Ang tingin ng Committee on Justice, meron ng compliance sa sustansya. Ang tanong natin, meron na pala. Bakit pa kayo magbibista na naman, mag-hearing kayo para hanapin nyo di umano yung probable cause? Kaya hindi ba kano itong si Luis Tron at yung ibang miyembro, nagsabi na, kailangan mag-mini trial muna tayo rito para tingnan natin kung may probable cause. Diba sabi ko sa iyo, akala ko ba compliant na sa substance? Ba't kailangan pa kayong hanapin kung maaaring ang nag-commit ng krimen itong si BP Sara? Masustansya na nga nyo Ibig sabihin, may mga ebidensya na dyan. Madali sabi, titinuloy pa rin nila. Tapos, nung sabi sa kanila, na mali ang mini trial nyo, lumalabag kayo sa saligang batas. Hindi preliminary investigation lang kami. So, preliminary. Pero gaya na sinabi natin, Pauli, yung preliminary investigation, ang mga piskal, ang ginagawa nila, pag tumanggap ng reklamo, babasahin ng reklamo at batay dun sa mga ebidensyang nakatikit
dun sa reklamo na affidavit complaint, i-issue na kagad yun. Maliban na lang kung yung nagre-reklamo hihingi ng subpoena para i-produce ang isang dokumento o papuntahin yung isang testigo dahil kailangan i-validate niya yung mga sinasabi niya. Hindi ho ang piskal na magsusubpoena ng sarili niyang desisyon, kailangan merong nakikiusap, hihingi ng permiso. Eh, dyan sa Committee on Justice, kahit na wala naman nagre-request na complainant, nag-issue ng mga subpoena ad testificando at subpoena ducis tecum. Kaya ang ginawa nila, si Madriaga, pinatawag nila. Wala namang humihingi kay Madriaga. Pagkatapos, pinatawag nila ang biyaya, pinatawag nila ang AMLA, Council, pinatawag nila, ano ba? Yung NBI. Angko. No, sino-sino pinapatawag nila. Kasi, wala silang makitang ebidensya. Alam ko ba, compliant in substance. Madalit sabi, alam niyo, pag ginagawa ko yun, na nagsusubpina ka ng kung sino-sino, ang hindi ka naman hinihingihan ng permiso o nakikiusap ang mga nagre-reklamo na isubpina mo yun, ibig sabihin, tinutulungan mo. Hindi naman yan ang trabaho mo. At trabaho mo ay mag-prosecute on the basis of the evidence you receive and determining that there is probable cause. Yan ang trabaho mo pero ang ginagawa mo, tinutulungan mo. Bakit? Kasi yung kasama sa script, yun ang papel na pag hindi na ipakita ang prueba, kailangan mag-casing expedition kayo kasama yun sa script natin para magamit ninyo yung plataforma na patuloy ang inyong paninira, patuloy ang paghanap, pagkalap ng ebidensya para sigurado na tanggalin natin si Bibi Sara. Yan ang script. So tinuloy nga nila. Tinawag lahat. Ito namang mga bugoy na mga nasa sa mga institusyon na pinatawag. Dahil either hindi na papel kasi nila papel nila yun sa script. At sa totoong buhay naman, takot naman silang makulong o matanggal sa pwesto, kaya kailangan sila mag-cooperate. Kaya nagpuntahan naman. At kahit na under the Bank Secrecy Law, bawal ang magbigay ng impormasyon ang bangko at ang mga empleyado ng anumang nakalagay dyan sa account mo. Yung pera, yung bilang ng pera, kailan ka nag-deposito, kailan ka nag-withdraw, kailan ka naglagay. Bawal yun. Ganon din po sa anti-money laundering. Bawal actually. Sa BIR, yung SALN, bawal din yun. Pero kahit nga bawal, dahil yun na nasa script, tinuloy nila. Kaya nakita natin, yun ang nangyari. Kaya ano pong sabi natin, sa ngayon, yung script, kalahati na ang isa katuparan. Naganap na. Kasi kahit na walang ebidensya, ang ginawa po nila ay nagbigay na sila ng rekomendasyon sa House Plenary. Tatanggol nila ngayon yung kanilang rekomendasyon na ibigay na sa Senado para magkaroon ng paglilitis. At yung pong plenary naman ay magbobotohan. Kaya yung kalahati ng script tapos na. Kasi yung kalahati ay tumutukoy lamang yun doon sa gagawin niya sa Committee on Justice. Pag natapos sila sa Committee on Justice, yung botohan naman ng mga miyembro ng Kamara de Representante, yun ang kalahati. Pero dahil ang script ay kailangan ituloy ninyo, botohan nyo, makukuha nila yung boto. Yan ang nasa kinakang nobela eh. Kaya sabi nga natin, yung dating 200, alam mo yun, 215, Yes. hindi nila makukuha yun. Pero yung 1/3, 106 yata yun, makukuha pa rin nila. Napaka malaking milagro na lang kung hindi nila magawa yun. Kaya sabi natin, pag nangyari naman yun, di tapos na yung political script. Pagdating naman sa Senado, iba ang labanan doon. Iba kasi it's a different animal. Dahil doon, hindi kagaya ng mga nandyan sa Kongreso na kayang-kayang hilahin, kayang-kayang takutin,
kaya-kayang bayaran. Itong mga senador, medyo may kanya-kanya itong republika eh. Meron silang mga kaharian na sila, mga hari. Kaya mahihirapan. Kaya pagdating sa Senado, magkakaroon ng paglilitis. At pagkatapos ng paglilitis, magbubutuhan sila. Magdidesisyon. Yung iba, bihirang-bihira yung sasabihin natin na buboto ako sa batay sa ebidensya o kawalan ng ebidensya. Kasi kung yun lang ang susunod, dismiss na kagad yun dahil wala nang ebidensya. I-discuss na natin yan kung bakit wala. Yung iba naman, boboto yan, depende sa kanilang loyalty, kanilang mga partido. Pag naka-aliado sila sa administrasyon, most likely, kukontik ka na yan. Kung doon ka naman sa kabila, i-absuelto mo. Pero, ang konsiderasyon talaga, ang pinaka-konsiderasyon, yung kapakanan ng bumoto. Makakasira ba sa kanya pag bumoto siya ng conviction? Makakabuti ba sa kanya kung bumoto siya ng acquittal? Kasi depende ho sa klima ng politika sa ating bansa sa panahon na magbobotohan sila. Pag nakita nila na galit ang taong bayan at ayaw talaga ng conviction, hindi mo mapabuboto yan ng conviction. Maliban doon sa mga pusakal na kontra kay Inday Sara. Di ba? Manggit na natin, 4 sa kanila, sigurado conviction yun. Pero yung mayoriya na mga tagahanga, lantad at sikretong mga tagahanga ni dating Presidente Duterte. At sa katotohanan na talagang ayaw ng taong bayan ang impeachment na yan, hindi para pakinggan ang kanyang panig. Bakit si Inday Sara naman gusto niya rin na humarap sa impeachment trial dahil inosente siya eh. Kayang-kaya niya na libain kung anumang ebidensya na puro naman kasinungalingan ang ilalatag sa kanya. Ready siya. Pero ang tao, dahil nga sa nangyayari sa ating bansa, matagal na tayo naghihirap. Matagal nang nagtataasan ang presyo ng langis, ng lahat ng bilhin, bago pa magkadigma dyan sa gitnang silangan. Madalit sabi, hindi nagawa ng gobyerno ang dapat na gawin nila. Hindi sila nakatugon sa pangangailangan ng bayan at sila'y nag-focus doon sa political lamang kaya nagkakaletse-letse ang takbo ng buhay dito sa ating bansa. Kaya sabi natin, batay doon, nababasa natin yung mga galaw nila, yung conviction maramo. Sigurado, unless na isang malaking hindi natin inaasahang pangyayari na magaganap. Sa tingin naman natin ay hindi. So yun, ang ating column ngayon sa The Manila Times, impeachment, House impeachment is a political theater. Isang malaking politika novela. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, ayon sa dating Senate President na si Coco Pimentel, Attorney Sal, maaring magkaroon daw na malaking pagbabago sa liderato ng Senado kung pipigilan ng impeachment trial ni VP Sara. Iginit niya na labag sa konstitusyon ng anumang hakbang para sa pagtitigil ng paglilitis dahil malinaw na dapat itong ituloy agad kapag naipasa na ang articles of impeachment. Bagamat Sinabi yes, Attorney. Bagamat naniniwala siya na tututol si Senate President Tito Soto III sa ganitong hakbang, sinabi niya posibleng magkaroon ng coup o pagbabago sa pamunuan kung susuportahan ito ng mayorya ng mga senador. Binigyan din niya na dapat kumonsulta ang mga senador sa legal experts at pairalin ang konsensya at ebidensya sa pagdedesisyon at hindi politika. Ano pong komento ninyo sa naging pahayag ni dating Senador Coco Pimentel, Attorney? tama naman siya. Pagdating ka sa pagliliti, karamihan dyan, yung mga abogado, kailangan talaga mag-aral sila. Kasi magmumukha silang kawawa dyan. Magtatawanan sila ng mga nanonood sa kanila. Kung pamali-mali, magtanong nila, mali sila sa prosecution. Kaya dapat talaga mag-aral sila. Tama. Pero ngayon din, Attorney Sal, itong araw na ito ang parang gagawin nila yung pagsusumite ng articles of impeachment sa plenaryo.
ito'y yun nga sa nabanggit na kanina na may probable cause para i-impeach si VP Sara. So ayon kay Congressman Jervy Luistro, kapag naaprubahan ng hindi bababa sa 1/3 ng mga miyembro ng Kamara, agad ito ipapasa sa Senado bilang articles of impeachment. Kung matatandaan nga natin, Atty. Sal, sa botong 53-0, pinagtibay ng komite yung ulat na nakabatay sa mga issue tulad ng confidential funds, umano'y hindi maipaliwanag na yaman at aligasyon sa pagbabanta laban kay PBBM na itinanggi naman ng Vice President. Inaasahan yung mainit na debate sa plenaryo ngayong araw, Atty. Sal, bago ang botohan, habang kumpiyansa ang ilang mambabatas na maabot ang kinakailangan bilang ng boto. At kapag nga naaprubahan ay posibleng magsilbing impeachment court na ang Senado sa mga susunod na araw, Atty. Sal. Ano pa bang aasahan nating ngayong mamamayan, ngayong nasa sa plenaryo na itong impeachment complaint laban kay VP Sara, Atty. Sal? Dito lang yung telenovela. Na-discuss na natin yun. Huwag na natin ulitin. Ganun na naman. Kung ano yung sinabi ko kanina, sinagutan natin lahat ng mga issue na nalalagay sa script mo.